Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain sa umagang ito, ay magmamasa muna tayo sa salita ng ating Panginoon. At ito ay matatagpuan sa Mga Ngaral, chapter 12. Samahan niyo po ako sa ating pagbabasa. Nasabi dito sa chapter 12, alalahanin mo ang iyong malilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Alalahanin mo ang Diyos bago makubli ang sikat ng araw, bago magdilim ang buwan at mga bituin, bago ka matabunan ng makapal at madilim na ulap. Alalahanin mo siya bago umina ang iyong katawan, bago manghina ang iyong mga bisig, bago mawala ng lakas ang iyong mga tuhod. Alalahanin mo siya bago mabungi ang iyong mga ngipin at bago lumabo ang iyong mga mata. Alalahanin nga siya bago dumating ang panahon na sarado na ang mga pintuan at tumigil na ang tunog ng hilingan. Bago dumating ang panahon na madali kang magising sa himig ng mga ibon o ang tunog ng awitin ay tuluyan ng tumigil. Alalahanin mo siya bago dumating ang panahong katatakutan mong umakyat sa mataas na lugar. Bago dumating ang panahon na hindi ka na makakalakad na mag-isa. Bago pumuti ang iyong mga buhok at ipasa ng pagnanasang sumiping sa minamahal. Darating ang araw na tayo pupunta sa huli nating hantungan at marami ang tatangis sa lansangan. Darating ang araw na malalagot ang tanikalang bilang na nagdadala sa ilawang ito. Babagsak ito at maduduro. Darating din ang araw na malalagot ang tali ng timbangan at ito'y babagsak at masisira. Alalahanin mo siya bago manumbalik sa alabok ang ating katawan lupa. Ang ating hininga ay magbalik sa Diyos na may bigay nito. Napakawalang kabuluhan, lahat ay napakawalang kabuluhan, sabi ng mga ngaral. Lahat ng nalalaman ng mga ngaral ay tinuro niya sa mga tao. Pinag-aaralan niya mabuti ang mga kasabihan at sinubo kung ito'y totoo. Pinipili niya ang mga salitang magdudulot ng kasiyahan at sinusulat ang katotohanan. Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan. Tulad ng matulis na pakong ng habaon, pagkatbuhat sa tanging pastol nating lahat. Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba't ibang aklat, at ang labis na pag-aaral ay pahirap sa katawan. Sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay pagsusulit natin sa Diyos. Salamat sa pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Umupo na po tayo. Inaandayahan ko po ang lahat na tumayo at sama-sama nating awitan ng ating Panginoon. Bago tayo mag-start, allow me to share this verse from the Bible. Ito yung naging life verse ko. Kasi I was once a warrior before.
before. Pero nung lagi ko itong nababasa and narinig itong verse na ito na sobrang nagpabago ng pananaw ko sa buhay na yung from Matthew 6 verse 34, sabi doon na do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Actually, pinabrace ko siya. Bracelet ko siya kasi may mga panahon kasi na araw-araw is dala-dala natin yung alalahanin natin sa trabaho, sa bahay, sa mga anak natin, sa pamilya natin. And kaya ako siya sa bracelet kasi para at least it's always remind me na hindi ako dapat mag-alala. Hayaan natin ang bukas ang mga problema sa kanya. Kaya sa umagang ito, hayaan muna natin yung mga iniisip natin mga labahin, yung mga nanay na inaalala yung mga gawain na naiwan sa tahanan. Hayaan natin na ang umagang ito ay mailaan muna natin sa Panginoon sapagkat ang lakas na meron tayo sa araw-araw ay wala namang ibang pinagmumulan kundi ang Diyos lamang. Kaya sa umagang ito, sama-sama natin awitan ang ating Panginoon. Ang
Salamat po, Diyos, sa umaga nito, Panginoon. Luwalhati ka, O Diyos. Salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Lord God, salamat po sa mga naririto, Panginoon. Na Lord, inuuna ka, Panginoon, bago ang lahat, O Diyos. Lord God, sa mga sandaling ito, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, O Diyos. Lord, kung ano man po, Panginoon, mga laman nito, Panginoon. Lord, pakalinisin mo kami, Panginoong Diyos. Upang, Lord, malayang mga pasok ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa aming mga puso. Lord God, salamat po sa kabutihan mo, Panginoon, sa buong isang linggo, O Diyos. Lord God, humingin po kami ng kapagkamaran na minsan, O Diyos. Lord, nauuna namin yung hindi karapat-dapat unahin, Panginoon. Kaya, Lord, pakalinisin mo aming mga puso ngayon, O Diyos. At Panginoon, sa aming mga kapatiran, O Diyos, na Lord, meron pong Lord, naranasan ang karamdaman, O Diyos. Lord God, ulat mo ang inyong mga kamay, Panginoon, inyong mga pagkapangyarihang kamay, Panginoon, at hipuin mo, Panginoon, ang kanilang mga katawan, Panginoon Diyos. Lord God, mula ulo hanggang paa, Panginoon. Lord God, ikaw ang makapangyarihang Diyos, Panginoon. Kaya, Lord, dapat, Panginoon, na bago po ang lahat, Panginoon, ito po ang una namin tatawagin, O Diyos. Lord God, salamat po sa araw na ito. Tinataas ko po, Panginoon, ang Lord, nagpapaawit, Panginoon. Lord God, bigyan mo siya, Panginoon, ng more wisdom pa, Panginoon. Lord, nawa ang pag-lead niya sa amin, Panginoon, ay, Lord, makarating kami sa inyong trono ng biyaya, O Diyos. Lord God, lead mo siya, Panginoon. At Lord, kami, Lord, nakikinig, Panginoon, Lord, ang aming mga paa at mga kamay, Panginoon, ay gamitin namin, O Diyos, upang purihin ka, Panginoon, dahil Lord, napakabuti mo, at Lord, makapangyarihan kang Diyos, kaya dapat ka, Lord God, na purihin at sambahin, Panginoon. Lord God, naging ang magdadala niyo yung mensahe, O Diyos. Lord God, Lord, itago mo siya sa inyong likuran, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kalakasan at karunungan, O Diyos, na Lord, gamitin niya, Panginoon, upang Lord, lahat na Lord, iparating mo sa Kanya ay maparating din sa amin, Panginoon Diyos. Gamitin mo siya maitili, Panginoon, at pagpalain mo ang Kanyang buhay at ang Kanyang buong pamilya, O Diyos. Lord God, salamat po sa umagang ito, maging sa mga kapatiran ko, Panginoon, na Lord, maparating pa lang, Panginoon, ingatan mo po sila, O Diyos. Bigyan mo po sila, Lord God, ng pag-unawa, ng kalakasan, O Diyos, na Lord, sigmula nila, Panginoon, yung kaharian mo, Panginoon, bago ang lahat. Dahil, Lord God, hindi po kami kailangan mag-aalala, Panginoon, sa araw ng bukas, dahil, Lord God, ikaw na ang bahala sa amin. Kaya, Lord God, luwalhatiin ka, O Diyos, purihin ka, sasabahin ka namin, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Patuloy kang kumilos sa amin, samahan mo kami, O Diyos. Inaaningahan namin yung banal na Espiritu, Panginoon, na Lord, magigna sa amin sa mga sandaling ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. Tanging pangalan niyo yung anak na Espiritu na si Jesus. Amen. Isang malakas na palakpak nga po para sa Panginoon. Yan ay pinakamalakas. Tunay nga po na deserve ng Panginoon ng hindi lamang palakpak kundi ng indak. Dahil sapagkat ang Diyos ay napakabuti sa ating buhay. Sama-sama nating awitan ang ating Panginoon.
Diyos na aming dapat purihin, O Lord. Salamat, Panginoon. Bagamat matatapos ang taon na to, Lord God, alam namin na sa kabila lahat, Panginoon, ang pinagdaanan namin, Ikaw, Panginoon, ang nasa tabi namin, Panginoon, Ikaw ang nasa likuran namin, at Ikaw, Panginoon, ang nasa harap namin, Panginoon. Wala kaming ibang hinanap, kundi ang presensya mo, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa darating na Pasko, Lord God, Ikaw ang tunay na dahilan, Lord God. Ikaw ang tunay na diwa ng Pasko, Lord God. Hindi ang kung anumang palamuti, Panginoon, na meron sa paligid, O Diyos. Kundi ang tunay na presensya mo, O Diyos. Ang tunay na diwa ng Pasko, Lord. Sama-sama natin pagkita ng ating Panginoon. Mas na halaga o regalo ang presensya ng ating Panginoon, sapagkat ipinaganap ang kordero sa atin ay mamamahala. Mas nahalaga o regalo ang presensya ng ating Panginoon, sapagkat
Purihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kalwalhatian, buong karangalan. Pangyarihan mo'y walang katulad. Purihin ka, O
ay dakila, Panginoon. Narapat lamang, Panginoon, na aming isigaw, Panginoon, sa buong mundo, Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, Panginoon. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong habag at awa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa nag-uumapaw na biyaya, Panginoon. Marami kaming hiniling, O Diyos, na hindi mo ibinigay sapagkat alam namin, O Diyos, na kami ay nililigtas mo sa hindi para sa amin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa hindi namin pinalangin, Panginoon, pagkus ibinigay mo pa rin, Panginoon, dahil alam mo kung ano ang makabubuti sa amin, O Lord. We thank you, Panginoon, sapagkat napakabuti mo, Panginoon, sa amin. We don't deserve you, Panginoon. Hindi namin deserve, Panginoon, ng kung anong meron kami. Salamat, Panginoon. Dahil sa kabila lahat ng pagkukulang namin, Panginoon, hindi mo kami tinalikuran, O Diyos. Salamat, Panginoon. Marami kaming iniiyak sa iyo, Panginoon. At ikaw, Panginoon, ang aming naging sandalan, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang hindi namin nakikita, pero ikaw, Panginoon, ang nagpatahan sa amin, O Lord. We thank you, Panginoon, sa kabutihan mo sa aming buhay, O Lord God. Napakabuti mo, O Diyos. Karapat-dapat kang maluwalhati, Panginoon. Karapat-dapat kang, Panginoon, ng mga tingin na ito sapagkat you deserve all the glory, Panginoon. You deserve to be glorified, O Lord God. We thank you, Lord God. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Maraming beses kami binigo, Panginoon, ng mundo, pero hindi mo kami binigo, O Diyos. We thank you, Panginoon. Maraming beses kami tumakbo, Panginoon, palayo sa iyo, pero patuloy mo kami hinanap, O Diyos. Hindi mo hinayaan, Panginoon, na mapalapit sa iyo, O Lord God. We thank you, Panginoon, dahil sa panahon, Panginoon, na naglalamig kami, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo, Lord God. Patuloy mo kami tiniyakan at pinigilan ang init ng pagmamahal mo upang patuloy na magbagi ng init ng pagmamahal namin sa iyo, Lord God. We thank you, Panginoon. Hindi sapat, Panginoon, ang mga salitang salamat, ang mga salitang gawin mo tayo sa aming labi, O Lord God. Sapagkat alam namin, O Diyos, na walang makatutulpas ng ipinagkakaloob mo sa aming buhay, O Lord God. Thank you, Panginoon, na maluwalhati ka, O Diyos. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Panginoon, sa kabutihan mo sa amin. Amen. Salamat, O Diyos. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magmuna sa umagang ito, Lord God. Patuloy, Panginoon, na manamnam namin ang mga salita. Ang iyong mga salita, Lord God. Patuloy namin, Panginoon, na magamit ang iyong mga salita sa aming pang-araw-araw na buhay, Lord God. Patuloy nga, Panginoon, ang iyong mga salita. Patuloy na tumama sa aming, Panginoon, sa aming mga mali, Panginoon, sa araw-araw. We glorify your name, Panginoon. In Jesus' mighty name. Amen. 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 Purihin po ang Panginoon. Napakasarap magpuri sa ating buhay na Diyos. Ano po? Talagang ang presensya ng Panginoon ang ating mararanasan kapag tayo ay babad sa ating Panginoon. Sa umaga pong ito ay patuloy natin na tinatalakay yung Wake Up Church. What the Spirit says to the churches then and now. At ang
title po ng ating preaching ngayong umaga ay The Glorious God Who Reigns. Revelations chapter 4 verses 1 to 11. Ito po ang conclusion doon sa ating series na pinag-aaralan. For almost 2 months ay tinalakay po natin yung 7 iglesia na sinasabi doon sa Book of Revelations. Kaya sabi po doon ay ito ay warning, no, sa atin. Revelations. Okay, Revelations chapter 4 verses 1 to 11. Sabi po doon, pagkatapos nito ay tumingin ako at doon sa langit ay may isang pintong nakabukas. Ang unang tinig na narinig kong nagsasalita sa akin ay parang isang trumpeta na nagsasabing, umakyat ka rito at ipakikita ko sa iyo kung ano ang kailangang mangyari pagkatapos ng mga bagay na ito. At agad akong kinasihan ng Espiritu at doon sa langit ay may isang tronong may nakaupo. At ang nakaupo doon ay nagniningning tulad ng sa ilalim. Taas. Sa paligid ng trono ay may 24 pang trono at sa mga ito ay may nakaupong 24 na matatanda na nakaputing damit. At sa kanilang mga ulo ay nakaputong ang gintong korona. Mula sa trono ay may nanggagaling na mga siklab ng kidlat, mga ingay at mga dagundong ng kulog. At sa harapan ng trono ay may 7 nag-aapoy na sulo. Ang mga ito ay ang 7 Espiritu ng Diyos. At sa harapan ng trono ay may tila dagat na salamin tulad ng kristal. Sa paligid ng trono, sa bawat gilid nito, ay may parang leon ang unang buhay na nilalang. Isang baka ang katulad ng ikalawa. Ang ikatlong nilalang ay may mukhang tulad ng sa tao. At ang ikaapat ay parang isang lumilipad na agila. Ang bawat isa sa 4 na nilalang ay may 6 na pakpak sa paligid at loob ng puno ng mga mata. Araw at gabi hindi sila tumitigil sa pagsasabi, Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang noon, ngayon at darating. At tuwing magbibigay ng kaluwalhatian, karangalan at pasasalamat, ang mga buhay na nilalang sa kanyang nakaupo sa trono, siyang nabubuhay magpakailanman. Lumuluhod ang 24 na matatanda sa harap ng nakaupo sa trono at sumasamba sa kanyang nabubuhay magpakailanman at inihahagis nila sa harap ng trono ang kanilang mga korona na nagsasabi, Karapat-dapat ka, Panginoon naming Diyos, na tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat nilikha mo ang lahat ng bagay at sa dulo. Bakit? Sa pamamagitan ng iyong kalooban. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, salamat po ngayong umaga. Hayaan mo po, Panginoon, sa pagtatapos ng series na aming pag-aaralan, ay buksan mo ang aming kaisipan, ang aming mga spiritual ears, spiritual minds, spiritual eyes, Lord God, upang makita namin, Panginoon, ang kahalagahan ng 7 iglesia na ito sa aming mga buhay, Panginoon, upang magpatuloy kami sa aming paglilingkod, hindi kami manghina, at hindi kami patuloy, Panginoon, sa pagkakadapa. Purihin ka aming Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ngayon po ay conclusion doon sa 2 buwan ng preaching na ating tinatalakay, Wake Up Church. At yung subtitle na What the Spirit Says to the Churches Then and Now. Ito yung pakikinig, no? Yung ano ba yung dapat nating pakinggan. So yung main purpose o yung main focus ay sinasabi doon na Jesus, yung letter to the 7 churches sa Asia Minor. Sa loob ng 7 linggo na ating pinapag-aralan, ito yung sinasabi ng banal na spirito, and clearly na ito yung ipinapahayag sa atin sa unang aklat o sa unang iglesia, yung Ephesus. Ano nga ulit yun? Ano ang pagkakasabi sa church ng Ephesus? You lost your first love. Yun. Pangalawa, sa Smyrna, be faithful even to death. Sa Pergamo, stop compromising with the world. Sa Thyatira, don't tolerate corruption. Parang Pilipinas, no? Don't tolerate corruption. At ito ang talagang sinususugan ng ating government. Sa Sardis, wake up. You look alive but you are dead. Philadelphia, I have opened the door for you. And sa Laodicea, you are lukewarm and blind. Bawat linggo po, kung titignan natin, iisa lang naman talaga ang mensahe. Yun yung sinasabi ng salita ng Panginoon na wake up. Ginigising tayo doon sa pagkakatulog. Makinig sa bawat sinasabi ng Espiritu ng Panginoon. Hindi lang ito doon sa mga churches na ito, hindi lang doon sa 7 churches, kundi tayo mismo sa ating iglesia, ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin, gising! Kasi baka nga naman tayo natutulog at ang pagkakatulog natin ay mahimbing. No? Kaya wake up! Makinig sa Espiritu ng Panginoon. Makinig ka ano yung sinasabi ng Espiritu ng Diyos. Kasi minsan, naririnig na natin yung Spirit ng Lord, pero tulog eh. No. Kaya, ahina ng pagkakadinig. Kaya ito yung sinasabi ng ating Panginoon. So, pagdating doon naman sa Book of Revelation, yung chapter 1 hanggang chapter 3, ito yung tinatalakay niya, yung 7 churches. Pagdating sa chapter 4, nagkaroon ng shifting. Nagkaroon ng scene. Iba na. Ano yon? Hindi na yung usapan patungkol dun sa sa lupa o dun sa mga churches, kundi ito yung correction sa mga church naman. At hindi na rin siya warning, no? So yung scene doon patungkol sa kalangitan at ang focus sa throne. Sa trono ng ating Panginoon. At yung pinaka-center ay yung paghahari ng ating Diyos. Before God's deal with the world, before judgment, before restoration, before the end of the story, sinasabi doon na God shows John, pinapakita ng Diyos kay John, who is really in control. Sino ba talaga ang humahawak? Sino ba talaga may control ng lahat ng ito? Because God, here is the truth. Ito yung katotohanan na sinasabi ng Panginoon. You will never fully wake up. Hindi naman daw kasi tayo talagang totoong gising. Hindi tayo totoo talagang nakikinig. You will never overcome compromise. And you will never be faithful. Hindi naman talaga yung katapatan sa Panginoon, no? Unless you truly see God who reigns. Hindi tayo magiging totoo, hindi tayo magiging gising, hindi natin makakompromise sa Panginoon kung hindi talaga natin nakikita kung sino ang Diyos talaga na nabubuhay. Sino ang Diyos na nagre-reign, na naghahari sa atin. Ano yung big idea doon sa Revelation chapter 4 verses 1 to 11? Sabi po doon, the church will never truly wake up and live faithfully on earth until it learns to fix its eyes on the reigning and glorious God in heaven. Malinaw po ang pagkakasabi ng ating Panginoon doon.
yung clear vision na sinasabi po ng Revelations ay yung trono ng ating Panginoon. The throne produces a surrendered and awakened church. Yung gising, no, na iglesia. When we see the throne, we turn to truly worship and holy living. Kung nakikita po natin na talagang ang Diyos ang naghahari at ang Diyos ang nandoon sa trono na yon, makikita po natin yung totoong pagpupuri sa ating Diyos at yung katotohanan ng holy living sa atin ng ating Diyos. Kung pakikinggan po natin o narinig natin yung mga warnings, rebukes ng Panginoon, andun yung totoong pagkakatawag sa repentance. Yung talagang pagsusumamo natin sa Panginoon. Calls to endure, calls to overcome. Pero ngayon, tignan po natin, after all those strong words, dun sa talagang malalim na pagkakasabi ng ating Panginoon, dun sa strong conviction na yon, sinasabi doon na ang ating Panginoon ay mayroon talagang ginagawa at yung kapangyarihan ng Diyos ay nandoon. Hindi niya sinasabi, he does not give John another rebuke for the church, but he gives him a revelations of heaven. Pinakita niya yung, ano ba, kapag kayo ay sumunod, ano ba yung makakamtan ninyo doon sa kalangitan? Because before God changes what happens to earth, He changes what His people see in the heavenlies. No? Parang, nai-imagine niyo po ba na ano ba talaga ang itsura ng kalangitan? Ito ba talaga yung sinasabi na they are full of golds? No? Kasi sinasabi doon na ang kalangitan ay talagang may mga gold, may mga ganito. Nai-imagine nyo kung ano yung talagang itsura ng heaven. And which is, ito yung ipinakita ni John, na ganito ang mag-itsura ng heaven. Kung ganito ang itsura, gusto nyo ba pumunta doon? O babaliwalain nyo? Kaya nga, ipinapakita dito na talagang yung final message ng ating Panginoon ay, behold, the glorious God who is reigning. Na ito talaga yung makakamtan natin kapag tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ang bawat isa makakabit yun. Kasi nandun yung pagsunod. Tingnan po natin, yung final message, behold the glorious God who reigns. First, a door opened in heaven. Sabi po dun sa verses 1 and 2. After this, I looked and behold a door standing open in heaven, and the voice said, come up here. No? Ano yung fact doon sa Revelation chapter 4? Begins with an open door in heaven. Nakabukas ang pintuan ng kalangitan. This is not a physical door, but it is a spiritual invitation to a higher perspective. Ibig sabihin, hindi siya literal na nakabukas ng pintuan, no? Kundi yung sinasabi yung pintuan ng puso natin sa ating Panginoon, talaga bang nakabukas yun? Ito ay freely na kumakatok ang Panginoon, freely na talagang nakabukas ba ito para sa ating Panginoon? Ito yung sinasabi niya na spiritual, no? Na invitation ng ating Panginoon. Kaya nga, lagi natin sinasabi, kumakatok ang Panginoon sa pintuan. Pero, ang iisip na, sa pintuan ba? Kumakatok ang Panginoon. Sa literal na pintuan, di ko naman naririnig. Kanina pa ako, wala akong naririnig. Pero hindi pala natin, kasi yung spiritual eyes natin, yung spiritual minds natin, hindi kasi naka-open, hindi nakabukas. Kaya yung pintuan din na sinasabi ng Panginoon, dun sa puso natin, hindi natin maramdaman si Lord na kumakatok siya. Kasi blind tayo sarado. No? Pero yung sinasabi ng ating Panginoon dito, na kaya kayong una niya nandun siya sa pintuan, kumakatok. The question is, are we ready to open it para sa Panginoon? Handa ba natin buksan ang ating puso para pagbuksan
ang ating Panginoon. Kasi yun yung invitation. No? Invitation ng Lord eh. So, nandun ba tayo? Ready ba tayo? Buksan ang pintuan ng ating puso para sa ating Panginoon? Sabi doon, John is not invited to a seminar, a conference, a strategy, or meeting, but he is invited to see the heavens reality. Ipinapakita niya doon na ito talaga yung katotohanan na may langit, na makakamtan natin ito. Ganun na lang yung eagerness niya na talagang ipahayag, no? Kaya sinasabi ni John, sige na. Ito yung invitation ni John sa mga tao na sige na, buksan nyo lang yung spiritual eyes ninyo, makita ninyo, ang Diyos ay nandiyan. Kaya ano po yung principle doon? When God wants to change your life, He doesn't just change your situation, but He changes your perspective. Hindi lang gusto ng Diyos baguhin ang buhay natin. Marami sa parte ng buhay natin gustong baguhin ng ating Panginoon. Kaya lang, hindi tayo ready para magpabago doon sa gusto ng ating Panginoon. Ang gusto lang nating mabago, ano? Yung kalagayan ng buhay natin. Gusto lang natin maging comfortable tayo sa buhay natin. Na pagka nakakilala tayo sa Panginoon, yayaman na ako. Pag nakakilala ako sa Lord, sabi ng Lord, hindi na ako makakaranas ng pain. Parang ganun lang. Laging physical, no? Laging nandun sa physical things na tinitingnan natin. Pero sa katotohanan nun, deeper yung nais iparana sa atin ng ating Panginoon. Ano ba yung pain na sinasabi ng Lord? Ano ba yung blessing na sinasabi ng Panginoon? Material lang ba ang blessing? So kaya, ito yung sinasabi lagi na intindihin natin ang salita ng Diyos, hindi laging puro physical, puro parang laging material na bagay lang. Pero yung spiritual na sinasabi, yun yung dapat maintindihan natin. Why did God open the door after the letter to the churches? Bakit daw? Because if you only see, kung makikita po natin yung politics, corruptions, typhoons, crime, war, inflation, earthquakes, church problem, anong mangyayari? Ito yung pinakita sa atin. Anong mangyayari? You will be, what? Discouraged, angry, afraid, hopeless. Kasi nakikita lang natin na ano ba yung nasa loob ng politika. Diba? Nanonood tayo. Sino nanonood ng TV? Lahat tayo nanonood. Nakasubaybay tayo sa Senate. Diba? Sa flood corruption. Nakasubaybay tayo. Updated tayo dyan. Pag nanonood tayo, anong nagkakaroon sa puso natin? Nakakainis, nakakangit-ngit, nakakagalit. No? Sabi, dapat makulong na yung mga corrupt na yan. Dapat bumaba na si BBM. No? Yun yung reaction. Ito yung sinasabi. Bakit yung mga church na ito, ino-open, no? Sabi doon, why did God open the door after the letter? Bakit binuksan ng Diyos? Kasi pinakita ng Diyos kung ano yung nangyayari sa mga churches, dun sa 7 churches. Pero dito, sa Revelation chapter 4, ang pinakita naman niya about heaven. So sinasabi niya dun sa letter ng mga churches, kung titingnan lang natin lahat nangyayari dun sa 7 churches na yun, marami. Nandun yung politika, no? Corruption, yung war, inflation, lahat nandoon. So ano yung nangyayari doon sa puso nila? Naiipon. Nagkakaroon na ng unti-unti na sila nagiging magagalitin. Nadi-discourage. No? Nagagalit. Natatakot. Nawawala ng pag-asa. Pero, sabi ng Panginoon, but when you see the throne, you remember, God is in control. Kahit
lahat ng ito, nararanasan ng 7 iglesia na ito. Sinasabi ng Panginoon, hawak pa rin niya. Siya pa rin ang may control ng lahat ng ito. Kaya hindi natin alam kung ano ang kalooban talaga ng Panginoon. Dapat lagi lang tayong nakafocus sa Kanya. Kasi pag doon tayo focus sa ating Panginoon, makikita natin na may pag-asa. Ang Diyos ang kumikilos. Para po bang parang kung tayo ay nasa taas ng bundok, nandun ka sa tuktok, anong nakikita mo? Pagka kami po, pag umaakyat kami sa Tanay or sa Antipolo, kadalasan, nadadaanan namin yung magagandang view. No? Anong pakiramdam? Kahapon po, umakyat kami ng Tanay. Nakita namin yung view. Anong pakiramdam? Masarap. Parang, ang ganda, no? Parang nakakalimutan mo yung problema. Walang problema. No? Pag bumaba ka na, kainis, ang traffic, ano ba? Huh? Ang init, nakakainis. Parang nung umakyat po kami ng Baguio, ang ganda. Kita namin yung falls, ang lamig. Ay, ito na, baba na ng Maynila. Ang init, ang lagkit, no? Ganun din po. Kung tayo ay nandoon sa tuktok ng bundok, makikita mo lang ang ganda. Yung creation na ginawa ng Panginoon, napakaganda. Pag bumaba ka na, puro problema. Pag bumaba ka na ng bundok, o bumaba ka na kung saan ka, makikita mo, ay, ang bato, ang putik, ang dumi. Kung nasa kalsada ka, ang traffic, no? Ang daming tao, maiinis ka na. Kaya nga, kung tayo nakafocus lagi doon sa mga bagay na pangit, ano kaya mangyayari sa atin? No? Papangit ka din. No? Tatanda ka pa. Kung 30 ka ngayon, pag nakafocus ka doon, abay 50 ka na. Paano ka pala? Kung nasa 50 ka na, ano na itsura mo? Sandaang taon ka na. No? Kaya nga may mga, kapag ka nakafocus ka doon sa mga bagay na pangit, mag-isip-isip ka na. Baka biglang bumigay ka. No? Kaya huwag tayo focus doon. Kung titignan natin yung mga view na magaganda, yung view na pinapakita sa atin ng ating Panginoon. Katulad ngayon sa ating Pilipinas, sa buong mundo, maraming nakakaranas ng corruption, yung economic pressure, yung mga conflict sa mga churches, mga violence, disasters, no? Kabi-kabila. Lumindol dito, lumindol doon, matatapos pa lang ng lindol, bumagyo na naman, parang, di ba? Titingnan natin talagang, nandoon yung mga problema, kabi-kabila. Pero, sa kabila ng lahat ng yon, nandiyan ang pintuan ng kalangitan. Nandiyan ang trono ng ating Panginoon na po pwede nating lapitan. Po pwede nating puntahan yung altar ng ating Panginoon. Ano yung application? Stop looking around in fear. Or stop looking around dun sa mga bagay na poproblemahin mo lang. Sabi nga ni Daisy kanina, hayaan mong yung worry ang mag-worry sa'yo. Huwag kang mag-worry. No? Stop looking around in fear. But, start looking up in faith. Yung pananampalataya natin, mas lalo nating palakasin ang pananampalataya natin sa Panginoon. Yes,
ano na nandito na tayo. Yan na talaga yung natural na nakikita natin. Kabi-kabilang problema, kabi-kabilang mga nangyayaring hindi maganda. Pero, sa kabila ng yun, mas mag-focus tayo doon sa nais ng Panginoon na gawin. Yung pananampalataya natin kung nanghihina, palakasin natin. Mas lalo tayong magpalakas doon. Kasi kung nakikita na natin yung mga bagay na ito, tapos hindi pa natin pinalalakas yung spiritual natin, yung pananampalataya natin sa Panginoon, anong mangyayari? Babagsak na lang tayo. Wala na. Hopeless. Wala naman tayo pwede ipagtakbuhan eh. Ano yung sabi kanina? God is in control. Hindi natin kaya kontrolin ang mga bagay, subalit ang Panginoon kayang kontrolin. Kasi siya lang ang nakakaalam. Hanggang kailan ang buhay natin? Pwedeng hanggang mamaya na lang. Pagkatapos nito, wala na, di ba? Hindi natin alam. Pero ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay na ito. Instead na tayo ay tingnan natin yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, instead na mag-focus tayo doon sa ating mga takot, doon sa ating mga nararanasan, mag-focus tayo na palakasin natin ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Wake up, no? Sa panahong ito. Lift your eyes higher. Hindi po yung literal na mata, no? Sinasabi doon. But, ang sinasabi po doon ay talagang yung spiritual eyes natin ay mas lalo natin na tingnan ang ating Diyos. Lift up your eyes higher. Don't just see the world's chaos, but see God's throne. Tingnan natin na ang Diyos ay nandoon. Ang Diyos ay nakaupo doon sa trono at siya ang nagkokontrol sa lahat ng bagay. Church revival does not start when programs change. So yung church daw na nabubuhay ulit. Hindi lang siya basta parang sige, magkaroon tayo ng dahil ang church natin ay parang natutulog na, parang hindi lumalakas sa pananampalataya, baguhin natin yung program. Ang opening prayer ay ganito. Ang special number lagi meron. Hindi po ganun. Hindi lang siya basta sa programa ng church o yung physical activity ng church para tayo ay lumakas, para tayo ay lumago ang isang iglesia. Hindi po yun doon. Kundi, revival starts when our perspective changes. Yung pananaw natin. Dapat nababago yun, no? Ay, wala naman na sila, hindi na rin ako mag-church. Tuwing linggo, 7 na lang kami, dati 10. Wala na yung 3. Hindi na rin ako mag-church kasi wala na sila. Hindi yun yung magpapalakas sa atin. Hindi laging base, no? Sa physical. Kundi, the changes begins when heaven opens our eyes to see what we could never see on our own. Pangalawa po, the throne that never shakes. Sa verses 2 and 3. Sabi po doon, a throne stood in heaven with one seated on the throne. Sino ba yung nandun sa trono? Yung katotohanan po na sinasabi doon, ang una at pinakamahalagang nakita ni John, hindi anghel, hindi crowd, hindi rin judgment, kundi throne. Ang trono ng ating Panginoon. At hindi yon bakante. Nandun ang ating Panginoon. Principle, even when the world looks out of control, heaven is never out of order. There is one on the throne. Yun yung ating Panginoon. Kahit na ang ating mundo ay parang wala na sa control niya, di na natin alam, no? Parang wala nang pagbabago sa nangyayari sa ating mundo. Parang
tataas pa ba, gaganda pa ba ang ekonomiya natin? O patuloy na babagsak ng babagsak? Hindi natin alam. Kundi ang ating Diyos lang ay nakakaalam nito. Hindi po ang government o hindi daw yung mga dictator, hindi si Satanas, hindi ang tao, hindi yung mga magagandang technology natin, kundi ang Diyos. Only God reigns. Hindi natin dapat asahan yan, yung mga technology na yan. Meron po akong napanood na, I don't know kung ito po ay nangyayari na, no? Sa bansang China, na talagang pinapalakas nila yung technology. Na darating po yung panahon na wala ng tao ang mag-work, kundi robots. Darating ang panahon na ang tao ay mawawala na sa mga companies. Ngayon nga lang di ba? Kailan po nag-start yung pag tumawag tayo sa mga bangko, sa mga, yung mga network, natin, ng Globe, Smart. Tao pa ba yung sumasagot sa atin? Di ba machine na? Kaya tuloy, nakakainis. Gusto mong mag-run, hindi ka makapag-run. Kasi sasabihin lang sa'yo, press number 2. Press. Diba? Nakakainis. May concern ka, ipapapress sa'yo number 2. Tapos maya-maya, tut, wala na. Balik ka na naman, ubus na yung maghapon mong katatawag. Nainis ka na. Diba? Nakita ko lang po yun sa nung habang nanonood po ako. Parang, sabi ko, grabe yung technology na ginagawa. Even po, parang may mga doctor sila na, tawag dito, robots na, pinapakita nila doon yung transportation, more on may lumilipad, mga ganon. Talagang sabi ko, ano kaya ito? Kasi parang provinces ng ng China Kaya sabi ko talaga, may ganun na kaya? Isang vlogger yun, napanood ko, yung vlogger na yun. Indian vlogger. Kaya, dahil sa AI na ngayon, hindi mo tuloy alam kung totoo pa ba yun o hindi. Di ba? Kasi AI, yun yung talagang ngayon Kaya po, be aware din po hindi po lahat ng nakikita ninyo ay totoo. Baka yun ay AI na. No? Baka po minsan makita nyo na yung mukha nyo na nag-i-endorse. Ay, kamukha ko yun parang ako yun. No? Nag-i-endorse na, yung pala, nakakopy na siya. So be aware sa mga ganyan. Huwag po kayong basta naniniwala, huwag kayong basta nag-share ng mga videos unless na ito ay totoo. Fact po siya, hindi lang siya basta opinion or basta kinopy niyo lang. Okay. So sabi po doon, the stones John saw. Ano yung nakita ni John? Sabi doon, ang nakita po ni John yung jasper, carnelian, and emerald rainbow. Yung jasper po, purity, ang ibig sabihin ng stone na jasper, purity and holiness. Dahil ito ang Diyos ay holy. Yung carnelian, pinapakita po dun yung fire, judgment, and glory ng ating Panginoon. Because He is powerful. And yung emerald rainbow, it symbolizes the mercy, covenant, and promise ng ating Panginoon because He is merciful. Minsan po, akala po natin, kapag ang abandonment o yung mundo ay abandon, parang walang nakaupo. O parang pag tinignan po natin sa isang company, na wala kang makita ni isang nagtatrabaho, parang pag
pag tiningnan natin yon, wala siyang walang halaga, no? Paano ka magko-communicate? Paano ka mag-i-inquire? Kung walang nagko-control doon. Kung wala kang nakikita. No? Ganun din po sa atin. Kapag ka po tayo ay empty, no? Pag hindi natin nakikita na ang Diyos ang nagko-control sa atin, na ang Diyos ang kumokontrol sa buhay natin, wala. We are nothing. We are also abandoned. In Revelation chapter 4, sinasabi po doon, the chair isn't empty. Hindi daw bakante yung trono ng ating Panginoon, kundi siya ay nakaupo doon. The King has never moved. No? Application po dun sa 7 churches. Sabi po doon, Ephesus lost their love. Pero, but God is still worthy of love. Kahit na ang church na ito ay nawala ang kanilang pag-ibig sa ating Panginoon, but God is still worthy of love. Sa Sardis, kahit sila'y tulog, Sardis was asleep, but God is still alive. Buhay ang Diyos sa kanila. Kahit sila ay patulog-tulog. No? Sa Laodicea, kahit sila ay bulag sa mga bagay na nakikita nila, but God is still glorious. And sa Philadelphia, they are weak, but God still strong. Kaya ito po yung reminder sa atin ng ating Panginoon, no? Na kahit na ang mga bagay na ito, kahit na tayo ay spiritually blind sa ating Panginoon, still nandoon na tayo ay ang Diyos pa rin, no? Yung gumigising sa atin. If your view of God is small, o yung pananaw natin sa Panginoon ay maliit, subalit ang pananampalataya natin ay malaki. No? Dapat hindi mas maging maliit ang pananampalataya natin sa Panginoon, kundi yung view natin dito ay mas malaki. Yung view natin sa Panginoon ay mas malaki. No? And yung pagsunod natin sa Panginoon becomes bold. Yung talagang nandoon yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Bago pa po sinabi ng Diyos kung ano ang mangyayari sa mundo, pinakita niya muna kung sino ang naghahari doon sa kalangitan, at kapag malinaw kung ano tayo o kung sino tayo, kung sino ang nandoon sa trono ng ating Panginoon, yung fear natin mawawala, kundi babalik yung tapang, no, ng bawat iglesia. Pangatlo, the worship that never stops, verses 4 to 8. Sabi po doon, around the throne, there are 24 elders, and God's redeemed these people. The 4 living creatures representing the creation and angelic beings. Hindi po sila nag-stop, no, sa pagsasabi na, Holy, Holy, ang Diyos na buhay. Banal, banal, banal ang ating Panginoon. Hindi sila huminto, no, sa pagsasabi ng gano'n. Ano po yung fact? In heaven, worship is not an event. It is a constant atmosphere. Ang kalangitan po ay hindi lang siya basta pagpupuri sa Diyos. Hindi lang siya puro sinasabi natin na parang program lang, no? Na tayo ay mag-worship lang doon. Hindi siya program. But ito yung talagang walang hanggan na pagpupuri mo sa ating Panginoon. Parang dito sa atin, sa lupa. Hindi lang siya basta, sige, create ka ng ng program sa praise and worship. Hindi lang ganun. Dapat talagang
yung pagsamba natin sa Panginoon ay wagas. Constant, no? Yung principle po doon, ang sabi doon ay don't worship, dry worship. Dry worship is not a music problem. Dry worship is a vision problem. We get bored in church because we see programs instead of presence. We see singers instead of sovereign. We see routine instead of ruler. Bakit? Minsan sasabihin natin, ay, ang pangit naman ng ano namin. Ay, kumusta ang service niya? Ayun, ang pangit. Ang pangit ba yung service? O yung ikaw na nakaramdam? Kasi, tumitingin ka dun sa tao. Tumitingin ka doon sa kapaligiran na nasa iyo. Pero hindi mo tinitingnan yung Diyos na sinasamba mo. Kaya, pag tinanong ako kung saan Sunday service, ang pangit, dry, o baka ikaw ang dry. Kasi sabi doon, dry worship is not a music problem. Hindi yung sounds. Yes. Minsan, pumapalpak ang sounds natin, pero nakafocus ka kasi doon. Di pa masyadong maramdaman. No? Yung ganda nun. Na kahit na sumasablay yung mga sounds, o sumasablay yung team, still yung presence ng Lord ang dapat nating maramdaman, maranasan. Nakaka-bored. Kasi yun lang yun, paulit-ulit. Pero pag tinignan natin, baka hindi mo kasi nararamdaman yung presence ng Panginoon. Ang ninanamnam mong presence ay yung presence ng bawat isa. Kapag doon tayo focus, wala talaga. Ano lang tayo, sabi ng Bible, di ba, para ka lang clanging symbols na hindi natin talaga nararamdaman yung love ng Panginoon, yung presence ng Panginoon. Ang dapat na maranasan natin, ang lagi nating ipinapanalangin tuwing mananambahan, dapat tayo, Lord, gusto kitang maranasan. Gusto kong maranasan ang presensya mo, Panginoon, ngayon. Kahit na sasablay yung music team, kahit na magkakaroon ng technical problems, kahit ayoko ng preacher, gusto kong maranasan ang presensya mo, Panginoon. Kasi kapag doon tayo nakafocus lagi, I tell you, nagkikreate lang tayo dun sa heart natin ng mga bagay na hindi karapat-dapat. Para po sa isang relationship. Kapag ka po tiningnan natin yung mga bagay na maganda sa isang tao, ni-stop natin yung magagandang bagay sa friendship. Kapag ka nagkaroon kayo ng problema ng iyong kaibigan, at tiningnan mo lang yung mga bagay na nagkamali siya sa'yo, ano pong mangyayari? Nawawalan ka ng gana. No? Parang ayaw mo na siya laging kasama. Kasi, na-focus ka dun sa bagay na meron siyang pagkakamali, sa bagay na merong nawala yung beauty niya sa'yo. Yung ganda ng pagkakaibigan ninyo. Ganon din po sa ating Panginoon. When we stop beholding His glory, we lose our fire. Kapag naka-focus tayo sa mga bagay na hindi maganda, yung fire nawawala. Ano na lang tayo? Nandito na lang tayo sa church para lang magsimba. Pero yung totoong pag naranasan mo yung presence ng Panginoon,
wala na. Hindi natin naranasan ang presensya ng Panginoon. Sabi ng isang tao, Pastor, na-dry na ako eh. Wala na akong ganang mag-church. Pero ang katotohanan, hindi ka naman talaga dry. Sa katotohanan, you are looking for the wrong things. Yung mga mali ang tinitingnan mo. Paano mo mararanasan si Lord? Kapag laging mali yung nakikita mo, ay nako, nagkamali nung pagtugtog. Tapos yung PowerPoint, nako, mali-mali yung pina-flash doon. No? Pag doon tayo nakafocus, talagang wala. Wala kang paglago. But, instead, look at the throne. Behold His holiness. Ramdam natin ang presensya ng Panginoon. Feel His glory. Namnamin natin yung papaano tayo sumasamba sa ating Panginoon. You won't need hype. You won't need emotional music. Hindi kinakailangan na si worship leader umiiyak para maramdaman mo ang presensya ng Panginoon. Ikaw sa sarili mo, dapat maramdaman mo, maranasan mo ang presence ng Lord. You will worship God because He is worthy. No? Sasambahin mo ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat ng papuri. Hindi dahil na-bless ka sa worship team. Hindi dahil na-bless ka dun sa katabi mo na nagwo-worship. Kundi, sasambahin mo ang Diyos dahil siya ay karapat-dapat ng papuri ng ating pagsamba. Ika-4, the crowns cast before the King. Verses 9 to 11. They fall down and cast their crowns. You are worthy, our Lord and God. Ano daw yung katotohanan doon sa sinasabi na yung nagre-represent doon sa corona, doon sa crown? Achievements, rewards, victory, success. No? Kapag naranasan natin yon, yung crown, it represents no achievements, rewards, victories, and crowns. But in heaven, sabi doon, no one says, this is mine. But they says, this is yours. Sa bawat achievement ba na nararanasan natin, sinasabi ba natin na, Lord, salamat. Nauuna ba ang Diyos na pasalamatan natin sa mga rewards? Kapag ka ba tayo ay napopromote sa trabaho, kapag ba ikaw ay nagkakaroon ng magandang trabaho, kapag ka ba ikaw ay natataas ang value ng iyong salary, napasasalamatan ba natin ang Diyos? Sinasabi ba natin na, oy, dapat lang kasi nagtrabaho naman ako. O, Lord, thank you, this is yours. Napaparangalan ba ang Diyos? Sa principle na ito, true worship is not raising hands. It is releasing glory back to God. Hindi pagtataas ng kamay, kundi pagbibigay, pagbabalik ng kapurihan sa ating Panginoon. Kapag nakaka-receive po tayo ng praise, ang galing mo naman. Salamat. Thank you. Lagi. Pero sabihin natin, salamat Lord. Salamat sa Panginoon. Raising hands, this means you are giving back the glory. Pag tinignan po natin, saan ba nakaturo? Yung mga daliri nyo. Tapos yung mga kamay nyo,
Saan nakaturo? Sa sarili ba? No? Pag nag-worship pa tayo, saan nakaturo? Meron ba naman nag-worship na unless na sinasabi mo, Lord, this heart is yours. This mind is yours. No? Nakataas ang kamay. Lahat ng ito sa ating Panginoon. Imagine niyo na lang po, sa isang championship, naka-receive ka ng trophy. Pero pagdating mo doon sa harapan, inialay ito sa Panginoon at walang papuri para sa Kanya. Yung trophy na yan na mukhang gold, baliwala sa harapan ng ating Panginoon. Para lang yan isang walis tingting na walang halaga. Kaya, sana po, kung makarinsig tayo ng trophy mula sa ating Panginoon, no? Lay it down. Pagkaloob natin ito sa Kanya. Because only one is truly worthy. No? Kundi ang ating Panginoon. Siya lang ang may karapat-dapat mag-receive lahat ng papuri na yan. Lahat ng matatanggap natin na yan. In application po dun sa 7 churches, this destroys pride, self-glory, competition, and human ambitions. Isa lang po yung final message na klaro na sinasabi po dito, the church does not exist for His own glory, but the church exists for God's glory alone. God's glory alone. Sa Panginoon lang. In final conclusion, sabi po doon, wake up, church. Behold your King. The reason why na sinasabi ito sa atin, because nais ng Diyos na tayo ay gisingin, wake up, repent, endure, fight sin, remain faithful, and refuse compromise. This is not because of fear, but or this is not because of any religion or any pressure, but because our God leads. Bakit sinasabi ng Espiritu ng Panginoon doon sa mga iglesia? No? At ito yung sinasabi naman ng Diyos sa kapanahunan natin ngayon. Lift your eyes, see the throne, behold your God, wake up. Because your King reigns forever. Ang challenge po sa atin, tanungin po natin ang ating mga sarili, ang ating iglesia. What has been sitting on the throne of your life? Ano ang nakaupo sa trono ng iyong buhay? Sino ba ang nakaupo dyan? Fear? Relationship? Yourself? Your anger? Or your money? Sino ba ang nandyan? What crown do you need to lay down? Ano yung nais mong ilatag sa ating Panginoon? Yung pride? Yung title? Yung ambition? O yung ministry glory? Na gusto mo lagi kang napipraise. Pag hindi ka napipraise, o ano yun? Tagalog yun? Hindi ka napupuri,
Nagagalit ka. Ay yung ambition, kapag hindi natutupad, hindi ka na po-promote, nagagalit ka. Yung title, kapag hindi na emphasize yung title mo, kung ikaw ay manager, ikaw ay pastor, ikaw ay pinakamataas sa iyong trabaho, nagagalit ka. Yung pride, na hindi naman pwedeng prituhin. Bakit hindi maalis? Is your worship based on emotion or revelation? Ang challenge po sa atin, if God reigns, then surrender your life. Kung ang Diyos talaga ang namumuhay sa atin, surrender natin yung mga bagay na yun. Kasi kung hindi ang Diyos pa ang nabubuhay sa atin, hindi natin kayang surrender yan. Tama? Hindi natin kayang i-surrender. Hawak-hawak pa natin. Gano'n ba kamahal yan? Gano'n ba ka... Ano yung hinahawakan natin? Gano'n ba kamahal? No? Yung pride, yung title, your ambition, na hindi natin kayang i-lay down sa ating Panginoon. And this is our final declaration sa ating Panginoon. Can we repeat and can we say it loudly sa Panginoon? Let's have a declaration sa Panginoon na ang Diyos talaga ang maghari sa atin, ang Diyos ang maging buhay natin, no? Sabay-sabay natin sabihin in 1, 2, 3. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. We will wake up, we will repent, we will worship, we will overcome because our God reigns forever. Let's all pray. Lord, thank you for waking us up, Panginoon. Although, Lord, alam po namin na there were times, Panginoon, na kami ay tingi. Kami ay natutulog. Hindi ka namin pinapakinggan, Panginoon. Andyan ka na sa pintuan namin. Napakalakas na, Panginoon, ang iyong pagkatok. Pero Lord, hindi ka namin naririnig. Hindi ka namin nakikita, Panginoon. Dahil sarado kami sa mga bagay, Panginoon, na nais mo sa amin. Panginoon, nababalot kami ng pride, nababalot kami ng katanyagan sa amin, Panginoon, kung papaano kami tatawagin, kung papaano kami i-address, Panginoon, kung papaano kami pupurihin, Panginoon. Ito yung nagiging blindness namin, Panginoon, upang hindi namin talaga marinig ang iyong tinig, para hindi ka namin talaga makita, Panginoon. Lord, ang dalangin po namin sa umagang ito, tulungan mo ang bawat isa sa amin. Hindi po namin kaya na kami lang, Lord God. Dahil marami pa sa amin, Panginoon, marami pa sa puso namin ang hindi karapat-dapat sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo kami na mailatag namin ito sa iyo ng buong buo upang ikaw ang mapapurihan, Panginoon, hindi ang aming sarili. Lord, be control in our lives. Be control in our minds. Be control in our ears. Be control in our eyes. And be control in our lips, O Lord God. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Nakita po namin, Panginoon, kung gaano kami kahalaga sa iyo, kung gaano mo kami kamahal, Panginoon, para paalalahanan sa mga bagay na ito, O Diyos. Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang Panginoon namin, Panginoon.
na hindi nagko-condemn sa amin. You will not judge us, Panginoon, according doon sa mga ginagawa namin. You will not judge us, Panginoon, dahil kami ay mahina. Kundi, Panginoon, tinutulungan mo kami upang maging malakas. Lord, ang dalangin po namin, be with us always. Tulungan mo kami maging tapat na mga lingkod mo. Tapat, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Purihin ka po, Panginoon. Purihin ka aming Panginoon. Katulad ng aming diniklara, Lord God. Gisingin mo kami, Panginoon. Totoong repentance, Lord God, ang ihayag namin sa iyo. Totoong pagbabago, Panginoon. Totoong pagpupuri sa iyo, Panginoon. And Lord, hayaan mo po na ang lahat, Lord God, ma-overcome namin dahil alam po namin, Panginoon, you will reign. You are our God who reigns in our lives. Purihin ka aming Panginoon sa pangalan. Amen. Tayo po ay manalangin para sa pagbibigay. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you for this day, O God, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo na aming napakinggan sa araw na ito, Panginoon. Ito'y aming maisabuhay, Panginoon. And ma-share namin sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Kung ano kabuti ang iyong pagmamahal para sa amin, O God. Lord, we thank you sa araw-araw na sinasamahan kami, Panginoon, sa aming mga gawain, Panginoon, sa aming bahay, sa trabaho man, O God. Maraming salamat kasi hindi ka nagkulang ni minsan, Panginoon. Bagkus sobra-sobra pa yung ipinagkakaloob mo sa amin, Father God. Lord, we thank you sa mga prayers namin na sinagot mo na, Father God, na ipinagkaloob mo na sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Father God, sa answered prayer, Panginoon. Lord, we also pray, Father God, sa aming mga kapatiran, Panginoon, na naghahangad na magkaroon ng hanap buhay, Father God, ng trabaho, O God. Lord, we know na alam mo na ikaw ang bibigay nito, Panginoon, sa takdang panahon, Father God. Alam namin na dumidinig ka ng mga panalangin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng blessings, Panginoon, na lumulid man ang lalaki ito, God. Maraming salamat, Panginoon. Lord, sa ating mga pagbibigay, Panginoon, sa mga nagbibigay, maging sa mga hindi nagbibigay, patuloy na pagpalaan mo sila, Father God, at lahat ng mga bagay na ito ay, Panginoon, magamit lamang sa bahay-sambahan na ito, Panginoon, upang sa ikalulupa ng aming bahay-sambahan, Father God, upang mas marami pang kaluluwa ang maabot, Panginoon, at maligtas, Panginoon, sa pamamagitan ng mga pagbibigay na ito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Hello. So ngayon naman po dadako tayo sa ating announcement. So for June 2026 po, pinag-iipunan pa rin natin yung ating family camp.
At meron pong gaganapin na Young Men's Christmas Party sa December 7, 2025 at 4 p.m. Dito po ba yun? I-announce pa po kung saan yung venue. And then, ang youth naman po ay meron ding Christmas Fellowship. That's on December 14 naman po at 2 p.m. And yung church po natin as a whole ay sa December 21, 2025. Yun naman po. May meeting after ha? Sige po. May meeting po yung mga leaders mamaya. May iwan po lahat ng mga leaders. And also meron din po palang kids camp ang SBC sa Batangas gaganapin. December 26 to 28 daw po. 1,500 yung registration sa mga gustong sumama po na mga kids po natin. Doon daw po sa church mismo. Tapos yun nga po, baka meron po mga kids. At meron din po mga church ng Nasugbo mismo. Doon, kasi nandun na rin sila, Ate Grace na yun, hindi na. Wala namang deadline, wala pa naman. Sinabihan lang ako na December 26. May age, ano? Hanggang bago mag-12. Hindi, yung age. 7 to 12? Opo, 7 to 12. Yung 13 youth na po, hindi na siya. 7 to 12. Mga kids lang po, mga kids. Ayun po. Sige po. Ayun po. Sige po. Tayo pong lahat ay magpapasapa na langit. Tumayo po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos sa mensahe mo, Panginoon, sa bawat isa sa aming Panginoon. Sa umagang ito, salamat po, Panginoon, dahil Lord, alam namin, Panginoon, ang buhay, Panginoon, ay talagang nais mo kaming i-humble, Panginoon, sa aming paglakad sa pananampalataya o nasaan kami ngayon nagamit, Panginoon. Nais mo kami, Panginoon, na patuloy na mapagkumbaba, Panginoon, sapagkat, Lord, ikaw na Diyos ay bumaba, Panginoon, sa kalangitan, Panginoon, at ibinaba mo ang iyong sarili to serve, Panginoon, yung nais mo, Panginoon, at binampanan mo, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo, O Diyos, na anuman, O Diyos, yung hatid ng buhay na maranasan pa po namin, Panginoon, conflict, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na lagi namin ibaba ang aming mga sarili, Panginoon, at mas aming pakaingatan, Panginoon, yung relationship, Panginoon, ng kapwa namin. Tulungan mo kami magmahal, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, na umunawa, Panginoon. Hayaan mo na iset aside namin, Panginoon, yung mga bagay, Panginoon, ng gawa ng kaaway, Panginoon. Sapagkat, Lord, ang nais mo sa amin ay mahalin namin kayo at mahalin din po namin ang aming mga kapwa. Salamat, O Diyos, sa salita mo na pumupukaw sa bawat isa sa amin. Marami pa po kami, Panginoon, na nais matutunan, Panginoon, sa salita mo. Hayaan mo, Lord, na tulungan mo kami, O Diyos, na magampanan namin, Panginoon, at maging tapat kami, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Hayaan mo na mag-obey kami, Panginoon, sa nais mo, Panginoon, sapagkat ito yung nais mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord, na ikaw ay maitaas, Panginoon, mahayag at mapagpurihan, Panginoon. Salamat po sa bawat isa, Panginoon, na naririto. Lord, we speak blessing, Panginoon, sa bawat isa. Alam namin, O Diyos, may kanya-kanyang pinagdadaanan ng bawat isa sa personal na buhay, maging, Lord, sa anuman, O Diyos, na aspeto ng buhay. Lord, hayaan mo, O Diyos, na dalangin po namin, Panginoon. Lord, pakaproteksyonan mo, Panginoon, ang bawat isa, pamilyang Katuparan Church, Panginoon, na Lord, ilayo mo sa anumang karamdaman, ilayo mo, Panginoon, sa anumang gawa, Panginoon, ni Satan, Panginoon, anuman, O Diyos, yung nais niya, Panginoon, Lord, amin siya, Panginoon, tinatapakan sa pangalan ni Jesus, na Lord, ang kalooban mo lagi ang siyang mangingibabaw, Panginoon, ang mangyari, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Lord God, salamat po sa bawat isa. Maging, Lord, inaalala namin, Panginoon, yung aming kapwa, Panginoon, na wala po dito, Diyos. Anuman, O Diyos, ang kanilang kadahilanan sa pagkakataong ito, patuloy na inaabot namin sila, Panginoon, sa panalangin. Yakapin mo sila, Panginoon. Hayaan mo, patuloy mo silang paalalahanan, Panginoon, na Lord, gaya ng Bible reading namin, Panginoon, sa kanina, O Diyos, Lord God, kaming lahat ay magsusulit sa iyo balang araw. Lahat ng ginawa namin, masama man o, Lord, mabuti,
ito'y pagsusulitan namin, Panginoon, sa pagdating ng panahon. Salamat po, Lord. Patuloy ka, Panginoon, managana sa bawat isa sa amin at hayaan mo, Lord, sa panibagong buwan na kakaharapin namin na natitira, Panginoon. Alam namin na ito ay busy buwan, Panginoon. Lord, make us productive, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, yung mga gagampanan namin, Panginoon, yung mga kaabalahan namin, Panginoon, sa paghahanda sa mga Noche Buena, anuman, O Diyos. Lord, we pray, Father God, na lagi mong ipaalala sa amin na ikaw lagi ang unahin namin, Panginoon, sapagkat sa iyo ay laging may kapayapaan, Panginoon. Tulungan mo kami na mas lumago personally, Panginoon, sa pagsaliksik sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po sa aming pansamantalang pag-iwalay. Maluwalhati ang pangalan mo. Baon-baon namin ang pag-ibig, Panginoon, ang malalim na pag-unawa, Panginoon, anuman ang hatid ng buhay na ito. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming papuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, ang kamahin sa tayo.